Darako na po tayo sa talagang napakagandang mensahe na dadalhin po ng ating butihing pastora, si Pastora Berna. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Siyempre ako gusto ko rin magpasalamat sa ating Panginoon sa buong isang linggo na proteksyon ng Diyos sa aking buong family. At yung lagi nga natin pinasasalamat sa Diyos, yung patuloy na sustain ng blessing na pinagkakaloob sa bawat sa atin. Kaya sa Diyos ko, binabalik ang pasasalamat at ako. Tayo muna ay manalangin. Hallelujah. Panginoong Diyos ng kapangyarihan sa lahat, tinataas ko po, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan, ang iyong katapatan sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, sabi mo nga sa iyong mga salita, lagi-lagi kami magpasalamat at ihayag ang iyong kabutihan, Panginoon. Lord, sa gabi nito, Panginoon, muli, Panginoon, na iyong lingkod, Panginoon, humingi po, Panginoon, ang kapatawaran ng Diyos, anuman, Panginoon, ang mga nagawa kong pagkukulang at pagkakasala sa iyo, Panginoon, ay pakalinisin mo ang aking puso, Panginoon, at Lord, pinagkakatiwala ko ngayong gabi, Panginoon. Lord, bigyan mo ko, Lord, ng wisdom, knowledge, Panginoon, na nagmumula sa inyo. Lord, ikaw ang mamatawi sa aking mga labi, Panginoon. Lord, itago mo ko sa iyong likuran ng cross, Panginoon. Ikaw ang makita sa buhay ko, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Panginoon, ang lahat ng ito po, Panginoon, ay ipinagkakatiwala ko sa inyo, Panginoon. Lahat ng ito, Diyos, ay binabalik namin sa iyo. Pinakamataas ng pampulit na sasalamat in Jesus' name. Amen. And amen. Hallelujah. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Isa po itong privilege, opportunity na ako ay makapagpahayag ng salita ng Diyos. Dapat sana ay si Sir Paul. Pero sinabi niya akong kagabi na ako daw muna. So talagang sabi nga, ang anak ng Diyos ay laging handa. Di ba? Yung mga sundalo, di ba? Laging handa sila sa labanan. O tayong mga Kristiyano, dapat ay tayo ay laging handa sa ating buhay spiritual. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sabi ko nga, ako ay kahit on the spot mong pasuli, on the spot mo akong ipaimsi lahat dito. Talagang yun ang calling ko. Pero by the grace of God, hindi ako katulad ni Pastor na powerful. Pero by the grace of God, ang sabi nga ng Panginoon, nandyan ka. Sabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Pero sabi niya, sasamahan kita sa lahat ng iyong gagawin. Kaya ako'y naglubos na nagpapasalamat sa Panginoon na ako'y sasamahan niya ngayong gabi. Amen. Hallelujah. Ang pamagat po ng aking isi-share, salita ng Panginoon ngayong gabi, prayer. Dahil ito ay gabi ng pananalangin, kaya doon ako dinala ng Panginoon na nang-reveal sa akin ng Panginoon na prayer is a blessing sa bawat isa sa atin. Diba? Pasalamat tayo, mapalad tayo na tayo ay marunong manalangin. Nung hindi pa tayo Kristiyano, di ba, hindi tayo marunong manalangin. Pero sabi nga, ang pagpapala po ay hindi lang sa pera. Marami pong pagpapala. Yan po ay pagpapala na pumula sa Panginoon, napakarami po. Kaya ang panalangin po ay isang pagpapala sa isang buhay Kristiyano. Meron po akong 3 benefits of prayer. Number 1, prayer draws you closer to God. Ang panalangin po ay isang susi para tayo ay mapalapit sa Diyos. Makibukas tayo sa akin sa chapter 3, verse 17. Kung kayo po ay mayroong mga Bible. Akin pong babasahin. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig na maging ugat at pundasyon sa lahat ng iyong gawain. So, pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. So, sa ating, ang panalangin po ay isang susi para tayo ay mapalapit sa Panginoon. For example po, sa mag-asawa po, sa pagsasama po ng mag-asawa, ang pinakamatibay na pinangahawakan nila ay ang pag-ibig, pagmamahalan, at maayos na relasyon sa bawat isa.
How much more sa Panginoon? Diba? Ang sabi kanina sa ating binasa. How much more sa Panginoon? Na sa ating pong pakikipag-niig sa Panginoon, sa ating pong pakikipag-usap sa Panginoon, sa ating pong pananalangin sa Panginoon, doon po ang susi para lumapit po, lalong mapalapit ang ating relasyon sa Panginoon. Amen po ba? Dahil po sa pananalangin, ang pananalangin po ay ito po yung kumbaga sa isang Kristiyano, isa po itong recipe, kumbaga sa mga isang lutuin, di ba? Isa po itong simbolo na bilang isang Kristiyano, ang panalangin po ay napakahalaga sa ating buhay Kristiyano. Kaya dapat po natin iugnay natin ang ating sarili para po tayo maging matatag ang ating pundasyon at pananampalataya sa ating Panginoon. Lagi po natin i-align ang ating puso, isip sa Panginoon para po ang panalangin ay ito po ang susi ng lahat. Diba? Sabi nga, bawat sa aspeto ng ating buhay, ang pinakamahalaga ay panalangin. Sa umaga lang po, diba, pagbangon natin, nananalangin na tayo. Sa gabi, mananalangin tayo. Magpapasalamat tayo sa Diyos. Kaya po sa buhay Kristiyano, ang panalangin po ay napakahalaga sa buhay natin. Dahil po sa pamamagitan ng panalangin natin, lalong tumitibay at lumalalim ang ating kaugnayan sa Panginoon, ang ating relasyon sa Panginoon. Sa mag-asawa nga, di ba? Laging sinasabi sa mag-asawa, sa mga magkakaibigan, sa mga mag-boyfriend, girlfriend, di ba? Ang pinaka-susi nila, ang pinaka-batayan po nila ay ang pagmamahal. Ganon din po sa ating Panginoon. Dapat po pakamahalin natin ang Panginoon sa ating puso isipan. 100% po ang ating pagmamahal sa Panginoon dahil po sa pananalangin lalo po nakukonek ang ating puso sa Panginoon. Kaya po dapat po nating pahalagahan at panatilihin ang ating mga puso, sabi nga puso mapanalanginin. Napakahalaga po yun sa ating buhay. Dahil po ang panalangin ang siya nagbibigay ng kapayapaan sa buhay natin. Ang panalangin po ang nagbibigay, nagdudulot po ito ng kaayusan sa ating buhay. Kaya po sa pananalangin po, marami po tayong makukuha sa ating pananalangin sa Panginoon. Pangalawa po, prayer gives you hope. Ang panalangin po ay nagbibigay ng pag-asa sa bawat buhay natin. For example, sa mga kabataan, alam ko makakarinig ito mga kabataan dito eh. Kapag naliligaw kayo sa inyong mga hinahangaan, di ba? Siyempre, kapag alam nyo mayroon kayong pag-asa, nag-umapaw kagalakan sa inyo. Amen po ba, mga kabataan? Excited, di ba? Dahil alam nyo may pag-asa kayo. Naalala ko noon si pastor, yun yung naliligaw sa akin. Huwag na sa iba, sa amin na lang, di ba? Mayroon daw eh. Saya atin muna. Noon, kasi nung sumulat siya sa akin, sumulat siya sa akin, una kasi kaming nagtagpo noon ay sa simbahan din. So, nung dumating po siya doon, di ko niya pinansin. Nayaan ko lang, siyempre, pakipot-kipot. Ganyan ang babae. Di ba, pakipot muna. Hanggang sa matapos po, hindi ko kinumusta yan. Nayaan ko lang. Then, paglabasan po ng, tapos na po yung, nung service namin, kasi ako ay leader pa rin agad noon pa man. Dalaga pa po kay leader na ako. So, paglabas po, sabi po ng aking, yung pinsan, yung pinsan na yun, kapatid ng aking tatay, sabi niya, Aya kasi ang palayaw ko eh, Aya. Alam niyo lang, Aya ang tawag sa akin dito. Sabi niya, Aya, sabi niya, bagay kayo nun. Sabi niya, guwapo. Siyempre, kinilig. Sumulat siya agad. Pagkatapos nun, then, nung pagkahapon, may natanggap akong sulat. Sulat agad. No, di ba kami kakilala nun? Pero ako, kumbaga sa ako matulog na kaagad, siyempre. Siyempre mga kadalagahan, pag medyo may mukha, jokes lang. Ayun, parang kilala na agad ako ng taga doon kasi pastor doon yan sa banda kila Michael. Doon yan dati noon yung kanyang kuya. Bantay ko yan ng pispa ni Ponce de Leon. Kaya yan nakarang dito ng puerto si pastor. Sabi ng, doon, di nagsulat agad si pastor,
Ngayon, ako naman, syempre, kinilig din nung, syempre, crush din. Crush din. Kasi crush din na si Pastor. Kasi nung unang kita ko parang talaga naku, mabibihag ka rin talaga. Napakagwapo yan noon, yung bata pa yan. Kahit ngayon, di ba? Oh, much more ngayon, dahil anak siya ng Panginoon, di ba? Oh, syempre, kinilig, syempre, yun, nakatanggap ng sulat. Ang sabi ko pa doon, huwag kang mawala ng pag-asa. Oh, yun talaga, di ba? Oh, kumaga talaga, binigyan natin ng pag-asa. Oh, di ba? Oh, kinikilig kayo, no? Mga kabataan dyan. Ayan, di ba? Nagsabi ko lang po doon sa, yung kapag meron kang pag-asa, di ba? Ayan. Sa Panginoon, ganun din po tayo. Mas malaki ang pag-asa na ating inihiling na may kasagutan. Ayan, paniwalaan po natin. Dahil ang pag-asa po, yun po doon po tayo kumakapit sa Panginoon. Dahil sa pag-asa po, mayroon po tayong pag-asa na ang buhay natin ay aangat. Ayan, sabi nga, number 1, may pag-asa kang aangat ang buhay mo. Naalala ko to si Micah sa kanyang awit kanina. Yan. Pangalawa, may pag-asa ka na pasasaganain ng Diyos. Pangatlo, may pag-asa ka payayamanin tayong lahat ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Kayo ba'y maniniwala na may pag-asa tayong payayamanin ng Panginoon? Maniwala lang po tayo at magkaroon po tayo ng malaking pag-asa mula sa Panginoon. At ang pang-apat po, may pag-asa tayong lahat na makakamit ang buhay na walang hanggan. Ito po yung pinaka-importante sa lahat sa buhay natin bilang isang mananampalataya, isang lingkod ng Panginoon, isang anak ng Diyos, na ito po ang pag-asa natin na tayo pagdating ng rapture, tayo makasama. Diba? Diba? Yan. Kumbaga, pag ikaw ay Kristiyanong totoo, alam mo kung saan ka pupunta. Sa langit o sa impyerno. Alam mo yun, ikaw ang makakasagot nun. Kasi alam mo, sa pamumuhay natin bilang isang anak ng Diyos, lalakaran natin yung tama at lalakaran natin ang buhay espiritual at kalugod-lugod sa Panginoon. Ayan po. Kaya po ang pag-asa po ay napakalaki na nagiging, ito po ay naging inspirasyon. Diba? Magiging inspirasyon sa bawat buhay ng isang tao ang pag-asa. Diba? Kapag yung mga nai-stress, ano ang kanilang iniisip, ano ang kanilang ginagawa? Nagpapakamatay, lahat. Diba? Nakukulungan sila sa pag-asa. Pero tayo mga anak ng Diyos, dahil tayo ay nakatuon lagi sa Panginoon, sa lahat ng hinahawakan, pinangahawakan natin ang salita ng Panginoon, tayo ay merong malaking pag-asa. Doon tayo nabubuhay sa pag-asa. Patungo sa buhay na kasiya-siya. Amen. Pangatlo po. Madali lang po ako. Yan. Prayer gives you victory. Ang panalangin po ay isang tulay patungo sa tagumpay. Ay, basahin ko pala ito sa hindi pala nabasa. So, excited na kasi kay Pastor eh. Okay, prayer gives you hope. Sa Roma 15:13. Yan, babasahin ko po. 15:13. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-uumapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Ang ganda po ng salita ng Panginoon. Puspusin tayong lahat ng Panginoon, isang bukal na pag-asa at naway pagkaluban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya sa Panginoon. Ito na po yung pag-asa sinasabi ko kanina, di ba? Kung meron po tayong malaking pag-asa, makakamit po natin ito ang kagalakan, kapayapaan, at sa pamamagitan ng inyong pananampalataya ay mag-uumapaw ang iyong pag-asa. Ayun na po, yung susi sa ating pinangahawakan ng pag-asa. Ito po ay makakamit po natin. Ito po sa verse 15
Roma 15 verse 13 na puspusin nawa kayo ng isang bukal na pag-asa at naway pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya ay mag-uumapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon. So dahil po sa pag-asa po natin, bibigyan po tayo ng kapangyarihan na magmumula sa Panginoon. Dahil kung wala kang pag-asa na tinatamo ay hindi po tayo bibigyan ng Panginoon ng kapangyarihan. Dahil sa pag-asa po natin ay bibigyan tayo ng kapangyarihan mula sa Panginoon. Kaya po ang pag-asa po ay panghawakan natin ito. Napakahalaga po ang pag-asa sa buhay natin. Ito po nagdadala sa atin para tayo ay patuloy na maglingkod sa Panginoon. Dahil sa pag-asa po, dito po natin, lalo po tayong malawak ang ating kaisipan dahil may tinatanaw tayong pag-asa mula sa Panginoon. Kaya po napakahalaga po sa atin bilang isang mananampalataya na mithiin natin, hangarin natin na pagkalooban tayo ng Panginoon ng kapangyarihan na nagmumula sa Diyos. Makakamit lang po natin ang kapangyarihan kung ikaw po ay patuloy na maglilingkod sa Panginoon. Kung ikaw po ay on and off ang buhay Kristiyano, sala sa lamig, sala sa init, ang buhay Kristiyano, hindi mo po mararanasan ang pag-asa at kapangyarihan na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kasi hindi ka naka-align, hindi ka nakasentro, hindi mo pinapahalagahan ang pag-asa mo na tinatamo mula sa Panginoon. Kaya po bilang isang anak ng Diyos, panghawakan natin na ang pag-asa ay pinakamalaki sa buhay natin. Amen. Pangatlo po, prayer gives you victory. Ang panalangin po ay isang tulay patungo sa tagumpay ng Panginoon. Dito po, alam ko lahat ay excited. Excited po ang bawat isa sa tagumpay ng Panginoon. At makibukas po kayo sa akin na Zacarias 4:16. 4:6 pala. Zacarias 4:6. Ito po yung pangako ng Diyos kay Zerubbabel. Dahil po siya yung tayo ng templo, ito po yung pangako ng Panginoon sa kanya. Sinabi sa akin ng anghel, pinapasabi ni Yahweh para kay Zerubbabel, pinasasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas, ng hukbo, sa sariling kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng Espiritu. Sa buhay po natin na hindi pa po tayo mananampalataya, hindi po masasabi na kapag na-accomplish po yung lahat, meron kang ari-arian, nakatapos ka ng pag-aaral, meron kang kotse, hindi mo po masasabi na yun ay isang tagumpay bilang isang Kristiyano. Ang tunay na tagumpay ng isang tao ay mananampalataya. Ang tunay na tagumpay po ng isang tao o mananampalataya sa Diyos ay nasusukat kapag nandyan sa puso mo, sa buhay mo, si Jesus at nananatili ka sa paglilingkod sa Panginoon. Yun po ang tunay na tagumpay. Alam niyo kung bakit hindi tayo bumabatay doon? Kasi ang sasakyan ay may kasiraan. Diba? Ang pag-aaral, o nga nakatapos ka minsan, hindi ka nakapagtrabaho. Ang pera, nawawala. Ang ari-arian, nawawala. Pag-ipit ka, ibibinta mo lahat yun. Hindi po natin masasabing tagumpay yun. Ang tunay na tagumpay ng isang tao o anak ng Panginoon ay nasusukat kapag nandyan sa puso mo, sa buhay mo, si Jesus at nananatili ka sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi ko nga, Lord, totoo nga pala, ang lahat ay lilipas, di ba? Ngunit ang salita ng Panginoon ay hindi magbabago kailanman. Kaya ang tagumpay po ng isang mananampalataya ay ang nandyan sa puso mo at sa isip mo. Buong puso ko naglilingkod sa Panginoon. Ano man ang mangyari sa buhay natin, ano man ang sitwasyon na mayroon ka, go lang po tayo. Patuloy lang po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Manatili tayo sa Panginoon dahil ang lahat ay makakamit natin. Dahil mayroong tagumpay
mula sa Panginoon. Sabi ko nga, Lord, totoo nga po, sabi ko nga, Panginoon, ang tunay na tagumpay, yun lang. Ang mga karangyaan, ang mga bagay-bagay na ngayon, ang pansamantala lang yan, mawawala ang lahat. Ang kagandahan, kukupas. Diba? Ayan. Ang kasiksihan, kukupas. O, diba? Siyempre, kapag 60 years old ka na at 70, hindi na yung kaakit-akit, diba? O. Diba? Kaya, lilipas po lahat. Lilipas po lahat ang makamundo. Kaya, ang hindi lang lilipas po, ay ang paglilingkod natin sa Panginoon. Manatili po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Sabi nga, hindi kami magsasawa maglilingkod habang buhay. May awit po tayo, habang buhay kami maglilingkod sa Panginoon, habang ako'y nabubuhay. Habang buhay tayo magpupuri sa Panginoon, habang buhay natin pasasalamatan ng Panginoon, habang buhay natin nakakonek ang ating relasyon sa Panginoon. Dahil po, ang relasyon natin sa Panginoon, yun ang ugat at malalim na pundasyon natin sa Panginoon. Na anuman ang mangyari, di tayo matitinag, di tayo manghihina, dahil tayo nakapukos sa Panginoon. Dahil ang ating pag-asa at tagumpay ay mula sa Panginoon. Dahil ang ating relasyon na malalim, dahil ang ating pakikipag-ugnay sa Panginoon, di ba, yung una, mapapalapit ang susi ay ang ating relasyon sa Panginoon. Pangalawa, yung pag-asa. Pangatlo, ang tagumpay. Lahat po, panghawakan po natin yan, ang salita ng Panginoon ngayong gabi. Sabi nga talagang, tayo ay mga victorious conqueror. Tayo ay mga matatagumpay na Kristiyano. Amen po ba? Amen. Amen. Ayan. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, ako'y matagumpay na anak ng Diyos. Ayan. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Ang aking encourage po sa lahat ngayong gabi, manatili po tayo sa panalangin. Tayo ay magkakaroon ng kapangyarihan, kaayusan, kapayapaan, at malinaw na pagkaunawa sa salita ng Diyos. At ang lahat po ay makakamit natin, yun ang tagumpay mula sa Panginoon. Amen. Maraming salamat po sa salita ng Panginoon na kahit may iksi lang po, kasi kagabi lang ako agad sinabihan, may iksi lang po, kanina po talagang grabe ang study ko po talaga. Kaya Lord, salamat, sabi ko, Panginoon, ang lahat ng ginagawa namin ito ay para sa iyo. Napakahalaga po na ang salita ng Panginoon ay ipahayag natin ang kabutihan at ang katagumpayan ng Panginoon sa buhay natin. Kaya ang hamon ko po sa ating lahat, manatili po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Panghawakan po natin ang lahat ng ating naririnig sa mga mensahe ng Panginoon. Panghawakan po natin. Isa puso, isa dibdib, at mag-manifest at i-apply natin sa buhay, sa pang-araw-araw na ating buhay. Tayo na naman. Hallelujah. Amang Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa natapos, Panginoon, na aking pagbabahagi ng mga salita. Lord, ang dalangin ko po, Panginoon, ito'y tumimo sa kanilang mga puso, isipan po, Panginoon. At Lord, ito, Panginoon, ay aming maipamuhay sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Panginoon, mag-manifest, Panginoon, sa bawat buhay namin. Lord, totoo nga po, Panginoon, ang pag-asa namin. Ang aming relasyon sa inyo po, Panginoon. Ito ay ugat, Panginoon, na matibay na pundasyon namin sa inyo, Panginoon. Lord, anong higit, Panginoon, ang katagumpayan. Lord, pinakahawakan namin ang mga salitang ito, Panginoon. Ikiniklaim namin ang lahat. Panginoon, ang aming idinudulog sa inyo, aming hinihiling sa inyo, Panginoon, na ito, Panginoon, ay may katagumpayan na nagmumula sa iyo. Lord, sabi mo nga, Lord, sa Jeremiah 33:3, Panginoon, kung kami, Panginoon, ay dudulog sa iyo, ito'y tutugunin mo. Salamat po, Panginoon, sa gabi ito. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay binabalik namin sa iyo sa pinakamataas na papuri at pagsamba sa iyong matamis na pangalan na Jesus. Amen and Amen.